Iba pa iba kay Kile. In this video, interview natin si Gian kung paano nga pala siya nakabili ng isang Omakoti Talo, yung step by step. So, Gi, pakilala ka muna. Ako pala si Gian. Mahigit 2 years na nakatira sa Finland. Anong work ka dito? Nagtatrabaho as Lahihoitaya, practical nurse. So, bigyan mo lang kami ng konting information kung bakit kayo naisipang bumili ng Omakoti Talo. Dahil nga for the future din, para sa family mo. And then, kaysa naman sa magbayad ka ng renta, di ba? Buong buhay mo. Yun. So, ang inanigyan kasi may baby sila ngayon. Tapos, for future ng family mo. And then, instead na bayad niya yung renta niya sa apartment, nag-try na silang bumili ng Omakoti Talo para parang rent to own na. Yun na yung nangyari, di ba? Oh, yeah. So, saan ka nakahanap ng website para makakita ng Omakoti Talo? Sa oikotie.fi or oikotie.fi. Tapos, kwento mo naman kung yung kunyari nga, nakahanap na kayo dun sa, ano bang meron dun sa Oikotie.fi? Doon sa Oikotie, meron dong pwede kang maghanap ng kung gusto mo mag-rent or gusto mong bumili ng bahay. So, yung bahay na yon, meron silang tinatawag na apartment building, yung Kerostalo, Rivitalo, yung dikit-dikit na bahay, tapos Omakoti Talo, detached house. Ito nga, yung may sarili kang yard. So, yun, pwede mong i-click yung sa Omakoti Talo, tapos May makikita ka doon na information. Siyempre, ilalagay mo rin kung anong place ka. Tuvola, halimbawa, ganyan, or Helsinki, ganon. Andun yung price. So, pag nakapili ka na ng bahay, click mo na yung bahay na yon, andun yung mga picture ng bahay. Tapos, andun yung description. Tapos, pinakababa, andun yung agent. Meron siyang contact number at email. Pwede mo siyang kontakin. So, yung nakita mo na yung sa agent niya, yung nakontak mo na yung agent. So, ano nang next step na nangyari? So, nakontak ko na yung agent. Sabi sa amin ng agent, kung meron kayong free day, kailan ba yung free day nyo, pwede kayong pumunta dito para magkaroon tayo ng house viewing. Tapos, yun nga, yung nagkakontakan na kayo ng agent, nag-house view na kayo, paano yung nangyari yun? Bale nangyari, pumunta kami dito para sa house viewing. Nakita namin yung bahay. Andun yung itsura ng bahay sa kanyang vlog na isang video niya. So, para sa amin, maganda naman, okay naman, sakto lang din yung laki. So, nakita nga namin yung heating niya ay electric. So, mataas yun sa kuryente. Tatagayin ka sa kuryente nun. So, ayaw namin. Kinonsider nyo yung heating. Oo, marami kayong consider na para makabili ng bahay mamaya. And then, electric heating. So, ayaw namin. Wag muna. Pass muna. Hanap kami ng iba. So, wala rin kami nagustuhan. Sabi ko, try natin dito sa bahay na to ulit. Tinanong natin ulit. So, nung pagbalik namin, nag-house viewing ulit kami, hindi na siya naka-electric heating. Pero, andyan pa rin yung electric heating, pero meron na rin siyang ilmalampo pumpo. Ano yung air heat pump. Yun, mas matipid. Para mas maintindihan natin, yung air heat pump, para siyang aircon. During summer, aircon siya. During winter, heater siya. So, yun, matipid. Inverter yun eh. Kasi inverter na mas yun, matipid. So, hindi na namin ginagamit yung electric heating. So, after that, ano nang, yung okay na yung family nyo, okay na yung viewing nyo, tsaka yung, sabi nyo, nagustuhan nyo na yung bahay, ano nang nangyari? So, nagustuhan namin yung bahay, nag-message kami dun sa agent, ano ba next step? So, sabi sa amin, ano ba ang price offer nyo sa bahay? Offer ito na. yung original price niya. So, magbibigay ka ng offer mo na gusto mong ito yung price, tatawaran mo. Pwedeng tawaran. Nakatawad kami doon ng almost 5,000.
Oo. At least pwede Yung original price. nakapanood din natin sa Ngayon, mga movie oo, na gano'n oo. na yung may tawad-tawad din. No? Oo, makipag-bargain ka. So ngayon, sinabi namin yung price sa agent, sinabi ng agent sa seller, approve ng seller. So after nun, sa price namin, okay na. Gumawa na ngayon si agent ng purchase offer. Oo. Napipirmahan namin. Purchase offer na. Oo, ng bahay. Na ito na yung presyo, nagkaigin na kayo. Ganon. Tapos, After that, kailangan na namin mag-apply ng loan sa bank. after ng document sa purchase offer ng agent, loan na sa bank. Oo. Ano yung mga Si banko requirements? naman yung kakausapin mo. Ano na yung mga requirements mo dun sa bank? Ang mga requirements natin sa bank, merong housing loan, mag-fill up ka ng form nila doon. Mga basic, basic information. Kung magkano bang gastos mo sa isang buwan, magkano ang gastos mo sa pagkain, sa renta, sa damit, sa leisure activities mo. Andun lahat, anong trabaho mo. And then, pag na-fill upan mo yon, sasubmit mo yun sa bank. Yung loan application form. Tapos, yung mga requirements pang iba, kinukorte mo. Yung personal identity card in Finland. Tapos, passport. Pagkatapos, payslip. 6 then months. 6 months. And bank statement. 6 months. 6 months. Both kayo ng ikaw at asawa mo. Both kami dalawa. So, yung nakapag-bank loan na kayo, nakapag-submit na kayo ng mga requirements, ano na yung sunod? After nun, so, nakapag-submit na kami ng requirements, ongoing na si bank loan, ngayon, hinihintay pa ng bangko ang resulta ng condition check. Kung tutar kastos. Yung condition check, yun yung babalik kayo sa bahay, titingnan yung condition ng bahay. condition ng bahay, kung mayroon ba siyang mga moist, kung may mga kailangan bang palitan, kung ilang taon na yung tubo, mga water pipes mo, kung may mga sira-sira ba na kailangan i-renovate. Tsaka i-estimate din nila yon yung bahay, kung magkano ba yun? Kung magkano yung, kung i-accept, kung maganda yung condition ng bahay mo, kung i-accept ng bank as collateral, for example, hindi mo mabayaran. Parang, Kasi pag hindi mo nabayaran, tapos pangit yung bahay, hindi ka ma-accept ng bangko, lugi si bangko. parang Para win-win sa inyo. estimate niya yung halaga pa rin ng bahay. Oo. So, after nung condition check, After ng condition check, so, awa ng Diyos, pumasa naman doon sa condition check. Doon na talaga tatakbo yung pinaka-bank loan mo, housing loan mo. ayun, yung housing Oo, muna. syempre, it will take like 1 week bago ka bigyan ng loan offer the bank. Na ibig sabihin, pwede mo nang umutang ka sa kanila para mabili mo yung bahay. So, yung may loan offer, after ng condition check, loan offer na. Oo. So, Kung approve yung bahay kay bangko. so, kunyari, yun nga, na-approve na, ano na yung sa loan offer? Yung sa loan offer, nandun na yung, this is our solution for you, sabi ni bank. Ganon. Yung halimbawa, yung pinaka-price na napag-usapan nyo ng seller. Kasi tumawad ka, di ba? Tapos, andun na yung kung magkano yung per month mo. Tapos, kung gaano mo katagal babayaran. Years to pay. Oo. So, sa bangko, kinausap namin, ano bang pinagkaiba pag 15 years to pay or 25 years to pay? So, tinimbang namin yon, pinili namin si 15 years. Bakit? Para saglit mo lang Saglit babayaran. bayaran. Oo. And then, ngayon, sa loan offer na yon, andun din yung interest. Sasabihin din yung interest kung magkano. Oo. Pero nakalimutan ko na kung ilan yung interest namin. Sa'yo. Pero at least meron pa rin interest yun. Ngayon, mag-dig deeper tayo dyan sa loan offer na yan. Maliban dun sa per month mo, ilang years mo to pay, at dun sa interest mo, dyan papasok kung magkano yung babayaran mong insurance sa loan mo. Ibig sabihin, yung interest kasi dito sa Finland, nakabase siya sa kung magkano ang Euribor. Ano yun?
Hindi ko rin siya ma-explain ng ano, pero something pinagbe-base, doon nagbe-base si bank para makapaglagay siya ng interest sa mga loan. Sa loan. Ngayon, pag mataas yun, so mataas din yung interest mo. Ganon. So, mangyayari, si Euribor kasi tumataas, bumababa. So, yung interest mo ganon din. So, kumuha kami ng loan para dun sa hindi sa pagtaas ng Euribor, pagtaas ng interest. Fix lang siya. Fix lang siya for 10 years. Hindi siya gagalaw. Hindi siya gagalaw. So, mangyayari, fix lang yung babayaran namin. So, halimbawa, pag 3 point something lang yung Euribor mo, hindi na siya tataas for 10 years pag umabot man siya ng 5%, mga ganon. Tapos ngayon, yung isang insurance. Ngayon, meron pa isang insurance. Yung isang insurance na sinabi ko about sa interest para hindi tumaas. Yung isang insurance naman para, halimbawa, madisgrasya ako, wag naman. Halimbawa, natanggal ako sa trabaho, wag naman. Paano ko babayaran ngayon yung loan ko? So, kinuha rin ako ng isang insurance kung sakaling mangyari yung mga ganon. Unemployment insurance na ganon. Para halimbawa, pag nawala ka ng trabaho, may pambayad ka pa rin ng loan mo. Okay. Kasama yun dun sa loan Yun nga offer. interesting nga, no? Ganun, yung paano nga pag nawalan ka ng trabaho, ano ang pagbabayad mo. Para hindi marimata O yung kaya pag ikaw talaga bahay. na permanent disability ka na, yun. Si At insurance na yung magbabayad nyo? Oo. Ng buong bahay? Hindi naman, nung May per ano month lang. mo. Ay, per month. Oo. Akala mo buong bahay. So, Hindi daw, paputo lang natin ang unang kamay para magawa. Isang kamay ko, pinatumbok sa isang bahay. tapos yung sunod dun sa loan bank na, Permahan ng deed of sale. pirma na ng deed of sale. Electronic. Sino yung magpipirma yun? Ikaw? Both the seller and the buyer. So, electronic lang yun. Oo. Saan kayo nagpipirmahan yun? Sa, nakalimutan ko yung website eh. Para may website na Oo, pirmahan talaga. Bigay ko na lang din sa'yo. Tapos, after nun, Afternoon, okay na. okay na. Sa'yo na yung bahay. Sa'yo na yung bahay. Oo. Tapos, Kanino pala nakapangalan yung bahay? Both of us. Both of sige. us. So, yung bahay nakapangalan, both of us. parang yun na yung last stage niya, yung deed of Oo, sale yun na. na yun. Mm. Tapos after nun, sabi nung owner, pwede mong bigyan mo ako ng 1 month muna. Kasi, kailangan ko rin mag-empake at umalis sa bahay. Lumayas na. Lumayas sa bahay na to. Mm. Sabi ko, sige, o di at least after nung 1 month, nung nakaalis na siya, saka kami naglipa. Tapos ano pa yung... After that, medyo nakalimutan kasi ng aking agent na sabihin, dapat ginagawa to before ka talaga bumili ng bahay. Kasi as a foreigner, hindi naman kami citizen dito. And as a foreigner, kailangan mong mag-apply ng permit to own ng real estate sa Ministry of Defense. Saan yung Ministry of Defense? Website na lang din. Website na lang yun. Kuha ka lang doon ng form. Napipilapan mo rin. Basic information mo lang. Reason, ba't ka bibili ng property sa Finland? Ang reason ko dahil nga, pamilya. So, yon. Tapos after 1 week din, may fee siyang, magkano yun? 170. Meron siyang fee na 170 euros. Sa pag-a-apply, euros. Pero, depende pa yun. Magbabayad ka pa rin ng free fee ng 170 euros. It's either ma-approve or ma-decline ka. Pag approve at na-decline ka, decline pa rin. alis ka sa bahay. Kahit nabili mo na. Ganon? Oo, ganon. So, pag na-approve ba, di sa'yo na yung bahay talaga. Wala nang pag-aalinlangan. So, after 1 week, dumating yung result. Approve naman kami. Ayos na. After 1 week nyo nang hintay. Oo. Pero, ito talaga dapat first step. Thing Kasi nga, first. Oo. hintay mo kung ma-approve ka, tsaka ka pwede bumili ng Oo. bahay. Okay. Oo. Sa case namin, nangyari. No. Huli nangyari. Na-process nyo na lahat. Oo. Ah. Pero, buti naman at na-approve. So napanood na natin yung interview natin kay Gian kung paano siya nakabili ng isang house and lot dito sa Finland. So sana maging inspiration sila na makabili rin tayo ng house and lot dito sa Finland or kahit man sa Pilipinas, na yun, matupad yung mga pangarap natin sa buhay. Syempre samahan din natin ng dasal at syempre hard work sa pagtatrabaho or sa business
na mga pinapasok natin. So yun guys, thank you for watching. See you on the next video. Nahadan moy moy.